Dumaan si Daddy Insoy sa bintana at tumalon doon sa sink dahil nalakman nga itong pinto. Ayun guys, nasira po ang sink. Hello mga kabisdak! Welcome back sa ating vlog. This is Bisdak in Korea, your Boholana Ajuma. Papunta kami ngayon sa Yanggu. Today is the 9th of November, araw ng Sabado. Today din gagawin ang aming kimjang. Antayin muna namin sila kunon ni Chagunon Gumubo para gagawa. Sama-sama kasi kaming magawa ng kimjang mga kabisdak. Mamayang hapon pa sila darating at 3 o'clock daw mamayang hapon. May ubo kasi si Little Insoy. Kaya pupunta kami sa Yanggu para papuntang hospital magpa-check up. Kahapon is may vlog tayo kahapon araw ng Friday. Nag-vlog ako kahapon, so nauna yun na upload guys. Ito is yung continuation ito mga kabisdak, yung paggawa na talaga ng kimjang. Yes mga kabisdak, kumusta kayong lahat? At bago tayo magpatuloy sa ating vlog ay nais ko lang batiin ng isang magandang araw sina at Ari Minaid at Kletos Kanda of Cotabato City at Miss Grumpy from Kingdom of Saudi Arabia at Marilyn Polistico from Turkey at Sparks Fly Taylor from Luzon at Teresita Ganal 9857 from Dubai. Dubai, come to Habibi. Oh, Habibi, come to Dubai. Nabaliman. Baliktad. At Mama Raiders Vlog from California. Sir Kim from Canada, Winnipeg. Sir Kim ba ito or Ma'am Kim? At Sally Rizabal 4836. At Sangre from Cyprus. Shout out sa mga Valdueza siblings of Lucban, Quezon. At Flor de Liza Piamonte from Luon, Bohol. At Marilo Bermudez. Gasper family. At Ala Cabasite from Balamban City, Cebu. At Victor Mix Vlog Pasig. At Ma Angela Valencia from Sultan Kudarat. Maraming salamat po sa laging panunood ng ating mga vlogs. Dumating na kami sa hospital at nagpalista lang kami mga kabisdak dahil marami yung nakapila. Binusinahan na talaga ako ni Daddy Insoy dahil ang tagal-tagal ko daw sa labas ay ganyan talaga ang buhay vlogger Daddy Insoy. Stay put ka lang dyan sa loob ng sasakyan, maghintay ka dong. Anyway, sa lahat ng gustong magpa-shoutout yung nauna na mga comments na hindi ko na mahanap mga kabisdak no, natabunan na ata yung iba. Sa susunod na lang po, mag-comment na lang po kayo ulit ha. Maraming salamat. 사까 소주를 사까 왜 소주 왜? 사까 왜? You told me. 와이를 사까 레드홀스를 사까 Ani, you told me you will not drink because tomorrow big event tomorrow잖아. 막걸리 무슨 주스지 Choose sa imong kunot. Mok지 ma. If you get drunk nun, kung maubog ka, if malasing ka, you cannot work for kimjang tomorrow. Very busy. 메론 김대식 손명실 소년실 마람인데 이순덕 뭐 마람인데 뭘 Ang naung ni Daddy Insoy, may usapan kasi kami na hindi mo na siya mag-iinom dahil ang busy, napaka-busy po ang paggawa ng kimchi mga kabisdak. Ewan ko lang talaga kung tutupad ba yan sa aming usapan. Mahaba kasi ang pila doon sa ospital, may mga pasyente ba na mas naunang dumating kaysa sa amin. Kaya napagpasyahan namin ni Daddy Insoy na magpalinis muna ng ating sasakyan dahil darating po si Kununi. Susunduin namin si Kununi mamaya doon sa terminal dahil si Kununi, hindi niya kasama si Kun Gumubo. Nakabalik na po sa trabaho si Kun Gumubo. So, mag-isa lang si Kununi, sumakay siya, nag-commute siya, sumakay siya ng bus galing sa Seoul, papunta dito sa aming bayan sa Yanggu. So, linis-linis muna tayo dahil napakalinis na babae po si Kununi. Mahiya man tayo, napakadugyot ng ating sasakyan. Malapit lang po sa neighborhood na ito ang aking pinapasukan na English Academy, yung ating Hagwon ba. Malapit lang talaga dito mga kabisdak. At ang gusto ko sa autumn na season is maliwanag tapos perfect ang weather kapag autumn mga kabisdak, as in walang ulan, basta maganda, hindi mainit, katamtaman lang yung lamig. Papunta na tayo sa terminal. Actually, nandito na tayo sa terminal mga kabisdak dahil dumating na ang bus ni Kununi from Seoul to sa aming bayan dito sa Yanggu mga kabisdak. It will take 3 hours po, 3 hours. Then from Yanggu, itong bayan namin papunta sa aming barangay ay 40 minutes kapag ako ang nagmamaneho. Pero kapag si Daddy Insoy ang nag-drive, 30 minutes lang yan guys. Naghiwalay lang kami ng landas ni Kununi dahil gusto niyang pumunta sa Daiso. Bibili siya ng plastic bag for kimchi. Tapos ako naman, kami ni Daddy Insoy ay may bibilhin kami dito sa Hanaru Mart. Magkatapat lang kasi ang Daiso at saka itong Hanaru Mart. Dahil hindi man nga kasama ni Kununi si Kun Gumubo at nagbus lang siya. So kinakailangan niyang ipa-deliver ang kanyang mga kimchi. So kapag delivery na kimchi mga kabisdak, hindi po pwede ang nasa plastic containers dahil baka sumabog siya ba. So need mo siyang ipasok sa isang plastic
bag. Ang dito sa Korea guys, may plastic bag talaga na para sa kimchi. Yung hindi nagli-leak na plastic bags guys. Teng, teng, tedeng, teng, teng, tedeng. Sabi ko kay Daddy Insoy, why did you come here? Oh, alam ko na kung saan talaga ang kanyang destinasyon. Ito na po ang kanyang paboritong makuli o yung rice wine. Itong makuli mga kabisda, kapag singhutin mo siya, parang yung amoy niya ay parang katulad ng tuba, yung ating coconut wine. Parang ganun ang kanyang guys, amoy. Itong rice wine at coconut wine, parang magkaparehas lang. Tapos yung lasa, parang may similarities din. Mga excited ang mga kasama ko. Si Daddy Insoy, excited na makabili ng kanyang rice wine, makuli. Ito naman si Little Insoy, excited makabili ng kanyang lollipop. Oh, pareha silang dalawa mag-ama mga excited kapag pumapasok ng supermarket. In advance ko na ang pa-reward ni Little Insoy dahil ayaw niyang pumunta sa ospital. Ayaw niyang makakita ng doktor. Natatakot siya sa doktor mga kabisda kahit paulit-ulit na kaming pumupunta sa mga ospital noong simula nung maliit pa siya. Ayaw niya talaga sa doktor guys. May phobia na po siya sa mga doktor. So ayan, binibigyan natin siya ng isa or dalawang lollipops or candies para mag-agree, para matunog. So ayan, nakabili na si Kununi ng kanya mga kimchi plastic bag. So, Kimjang pack. Ayan po. Nabili niya po sa Daiso. Mura lang nyo. 1,000 won. Nasa guys, 40 pesos. So, dalawang packs. 80 pesos yun mga kabisda ko. Diba? Makakamura ka talaga sa Daiso. Kaya gustong gusto ko sa Daiso guys. Sa Daiso ako bumibili or sa online shop Coupang dito sa Korea. Ang street view ng Korea ay parang katulad ng sa Japan. It reminds me of Japan, char. Nakapunta kami ng Japan ni Daddy Insoy at Little Insoy guys. 2 years ago, nag-attend kami ng kasal sa pamangkin ni Daddy Insoy, pero hindi pa ako nag-start ng vlog noon. Sayang, kasi hindi pa ako nag-vlog that time. Guys, maganda din ang Japanese wedding. Pero sige lang, may isa pa man siyang Japanese na pamangkin ha. Baka ikakasal din yun o i-vlog talaga natin. Marami kang makikitang sundalo dito sa aming bayan dahil napakalapit. As in, malapit lang talaga guys. Magkapit-bahay lang kami sa DMZ, yung border ba. Yanggo, tapos DMZ, tapos North Korea na mga kabisdak. Galing na kami sa hospital pero hindi na ako nakapag-vlog sa loob dahil maraming pasyente guys. So after sa consultation sa doktor, nagbigay ng prescription at pumunta si Daddy Insoy sa butika para magbili ito ng mga gamot ni Little Insoy. Ito po, may ubo kasi si Little Insoy, ubo at sipon. So yan po ang kanyang mga gamot. Powderized ang ating gamot dahil bata man ang ating pasyente. So itong powder ay i-mix lang natin sa syrup, 10 ml po, yung brown na syrup, 10 ml. Tapos isang powder, 3 times a day po nating ibigay kay Little Insoy. So nakakahalaga siya ng 3,200 won. Nasa mga almost, 3,200. Nahihirapan na si, Bisdak in Korea. Wala na, tabang mga langit. So sige nga, i-compute na natin. Ang 1,000 won ay nasa 40 pesos. So 3,000 won nasa 120 pesos. At ito namang 200 won ay nasa 8 pesos dahil ang 100 won ay nasa 4 pesos man, diba? Natapos din tayo sa pag-compute. Dumating na tayo sa bahay ni Bianan, nagbihis lang si Kununi ng pambahay ng mga damit at sisimula na natin na ang first step ng paggawa ng kimchi. Maghanda ka ng sangkatirbang asin. Ang mga asin ni Bianan ay inilalagay po niya sa mga banga. So masarap daw kasi ang asin kapag inilalagay mo siya sa banga. So masarap pala ang asin, masarap ang asin. Hindi, maganda ang quality ng isang asin. Gumaganda ang quality ng asin kapag na-store siya sa banga. Parang may din ang banga ba? May components ang banga na nakakatulong sa pagpapasarap ng asin. Basta yun na yun. Diba sa latest vlog namin ay nanguha kami ng mga cabbage, naglinis ng radish, mga sibuyas, hanggang Sabado, naglilinis pa rin si Bina ng mga kudulpagi. Gagawin din namin yung kimchi. Parang magkakatay lang ng baboy si Kununi ba? Hinahasa na niya ang ating kutsilyo para matalas talaga kapag hiniwa na natin ang cabbage. Si Daddy Insoy naman ay nagre-refill ng mga asin dito sa banga. Kailangan kasi talagang isulod sa banga ang mga asin ni Bianan. Si Kununi ang in charge sa paghiwa-hiwa ng ating mga cabbage. Dapat daw talaga matalas ang iyong kutsilyo para hindi manakit ang iyong mga daliri, yung kamay ba. So ako naman ang in charge sa paglublob ng mga cabbage sa brine, yung brine solution, yung tubig na gibutangan ni Kununi og asin, tubig na nilagyan ng maraming asin, yun po ang ating brine solution. Doon po inulublob ang ating mga cabbage, hiniwang cabbage, saka mo siya ilagay sa malaking balde. So ipapakita ko sa inyo mamaya. Yan po ang first step. At syempre, huwag kalimutang magsuot ng rubber gloves para hindi masira ang inyong mga kamay dyan. May kulang pa sa ating outfit, dapat nakabuta tayo para hindi mabasa dahil mamaya pag nilolob ko na yung mga cabbage tapos ilalagay sa balde, magpisik-pisik ba? So mababasa po ang ating chinilas, ang ating bidyas, malamig
lamig pa naman ang tubig. So yan po ang aking ginagawa. Yung asin is wala po silang ginagawang measurements, no? Pasensya na po sa subscriber. May subscriber po tayo na nagre-request na iano ko daw, sabihin ko daw ang exact measurements kung paano namin ginagawa ang aming holistic kimchi. Pero sorry ma'am, dahil hindi po sila nagagawa ng measurements. Tansya lang talaga sa kanila. Basta yung tubig, lagyan mo ng maraming asin para maalat siya. Yung parang kaalat na ng dagat. Ganon. Ang paggawa kasi ng kimchi ay para siyang art. Lahat ng kabahayan, lahat ng mga household dito sa Korea ay may kanya-kanya po silang recipe ng kimchi. May kanya-kanya silang ingredients sa mga kabisdak. Ito mga main ingredients, cabbage, asin, ganyan. Pero yung measurements ay magkakaiba. May mga pamilya kasi na maanghang, mahilig sa maanghang. May pamilya din na ayaw sa maanghang. May pamilya na mahilig sa maalat. Meron ding hindi maalat. Ganon. So ang style dito is lang guys, tansya, tapos kung may kulang is lagyan, add, and then subtract, ganun. Yung mga cabbage na inilublob mo sa iyong brine solution, bago mo siya ilagay sa malaking balde, ay kailangan mo siyang patuluin para hindi madaling maubos ang ating brine solution. Ganyan siya gawin, guys. Nandito rin si Hubog Boy, nag-drop by lang siya, galing sa kanyang duty, galing sa kanyang trabaho with his nanay. Nandito rin ang kanyang nanay, guys. Kahit saan man niyang pumunta si Hubog Boy, kasama talaga niya ang kanyang nanay. Ang reason is, sa next vlog ko na lang sabihin. 아유 조심 아유 조심 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 고모한테 고모부 안녕하세요. 저 고모한테 고모가 Masayang tingnan ang moments nila Little Insoy at ni Unni ba, ni Chagon Unni. Gumo ang tawag ni Little Insoy sa kanyang auntie dahil kapatid man si Chagon Unni at si Kun Unni sa father side. Mga kapatid man sila ni Daddy Insoy ba. Pero pag mga kapatid ko na babae, ang tawag naman ni Little Insoy sa kapatid kong babae ay Imo. Ganun po ang dito guys, ang rule. Kapag mga pamangkin, ang itatawag sa mga auntie and uncle niya sa father side is Gumo. At sa akin naman sa mother side, Imo. Imo bo sa uncle and Gumo bo kapag sa uncle sa father side, guys. Lagyan lang ng bo na word sa huli. Imo bo kapag uncle sa mother side. At gumubo kapag uncle naman sa father side. Actually, masaya po ang Kimjang itong paggawa ng kimchi. Masaya dahil nagsisiuwian man itong mga kapatid ni Daddy Insoy, pati ang kanilang mga husband ay sumasama din sa kanila. Pero si Kun Gumubo ay hindi siya makakasama dahil kakabalik lang man niya sa trabaho. Diba, na-disgrasya man yung kanyang yung uncle niya, yung kanyang sinangada ng sa tiil dapit. So yun, kakabalik lang sa trabaho, so hindi siya pwedeng mag-absent. Kahit weekends kasi may trabaho yun si Kun Gumubo. Pwede nyo pong mapanood sa vlog 134 ang pagka-aksidente ni Gumubo dahil nag-vlog po ako that time. Kapag si Chagon Unni at kasama ang kanyang asawa si Chagon Gumubo ang bumisita sa bahay ni Binan, expected na talaga na marami yan silang mga dala. Halos lahat, yung kanilang buong kusina yata ang dinala nila dito sa bahay ni Binan. Mas maraming pasalubong na dala si Chagon Unni kapag bumibisita siya sa bahay ni Binan dahil madalang lang man siya guys na pumunta dito, so naiipon yung kanyang mga gustong ipadala kay Bianan. Unlike kay Kun Unni na halos every month si Kun Unni pumupunta dito, halos minsan twice or 3 times si Kun Unni pumupunta sa bahay ni Bianan, ay wala na, sirang-sira na talaga ang aming kasunduan na hindi sila magtatagay kasi may sujo man. Yan, sa kaburing ni Little Insoy mga kabisdak, dinrawing nga na niya ang labas ng ating kutsi. Kinuuni mataa. Dito pa sa baba, meron pa dito sa baba. Naga-level up na ang pag-drawing ni Little Insoy dati. Yung mga dingding lang sa bahay namin ang kanyang sinusulatan, ang kanyang dinodrawingan. Pero ngayon, pati na yung labas ng sasakyan, pati loob ng sasakyan talaga guys. Kapag busy kami, so inaano niya ba, tinatiming niya na busy kami, so hindi namin siya makikita. Okay lang kasi marker man yun guys, pwede lang yung ma-erase. Second step sa paggawa ng kimchi, di ba kanina is inilublob ko yung mga hiniwang cabbage tapos inilagay sa malaking balde. After 3 to 4 hours is
kukunin mo yung pinaka-top tapos i-transfer mo sa isa na namang malaking balde para ma-spread talaga yung brine solution. Yung mga cabbage sa top ng first balde is ilagay mo sa bottom dito sa pangalawang balde, tapos yung pinaka-bottom naman sa first balde is ilagay mo sa pinaka-top ng ikalawang balde. O ayan, para mahalo talaga. Para mahalo ba? Para mabalo talaga sila sa ating brine solution, and each layer is bubudburan mo ng asin. O hindi pa yan lasing si hindi pa lasing si Daddy Insoy mga kabisdak. O ganyan, o every layer is binubudburan nila ng asin. Tapos may pakuot-kuot pa sa bulsa itong si Tiagon Gumubo. O nagaredy na siya kasi magluluto daw siya ng samgyup. Meanwhile, si Bianan ay naglilinis ng kanyang sapatos. O, ganyan kalinis yan si Bianan mga kabisdak. O, wala talagang taliti yung kanyang sapatos. Ito yung guys, ambang mani sa Bisaya. Hindi ko lang alam ano to sa Tagalog. Isang klase ng seaweed, ambang ang tawag sa aming mga Bisaya dyan. Ambang. Masarap po ang ambang mga kabisdak. Isaw-saw lang sa suka. Yung seaweed na binabad sa tubig kanina, ambang ba? Isa po yun sa mga ingredients sa ating sauce para sa ating kimchi. So lahat ng tao dito ay may ginagawa. Lahat talaga ay busy. Pati si Little Insoy. Hulaan nyo ba ano ang ginagawa ni Little Insoy? Tara! Nandito siya sa kotse ng kanyang ante. Kumakain. Ginagawa niya. Nagcamping siya guys. Nagcamping sa loob ng sasakyan ng kanyang ante. May pagkain kasi dyan sa loob. Mga snacks para sa kanya. Pasalubong sa kanya ng kanyang ante. O dyan niya kinain sa loob. 중 안녕. 먹지 마 종우야. 헬파스 눈치지. 왔어요. 왔습니다. 일어나. 앉아. Habang naghihiwa kami ng mga ingredients natin para sa sauce, ay pumasok sa loob itong si Tiagon Gumubo. Nag-report sa kay Bianan. Sabi niya, bakit hindi pa umaalis si Hubog Boy? Siya kasi ang tagaluto ng samgyup mga kabisdak. Naubos na daw yung samgyup na niya kakaluto para daw yun sa amin. Pero dumating ba si Hubog Boy at ang kanya mga kaibigan, naubos na daw. Umalis na ang mga kaibigan ni Hubog Boy. Pero si Hubog Boy nandoon pa rin sa labas kasama si Daddy Insoy. Hindi pa makapasok-pasok sa loob ng bahay si Daddy Insoy dahil nahihiya naman siyang itaboy si Hubog Boy at sabihin, umuwi ka na Hubog Boy. Hindi naman pwede yun mga kabisdak. So hinintay talaga ni Daddy Insoy na magkusang umuwi si Hubog Boy sa kanilang bahay. So ito yung mga ulo ng codfish at dashima guys. At yung nasa pressure cooker naman ay sticky rice na lugaw. Yan po ang mga sangka para sa sauce ng ating kimchi. So hinahiwa na namin ang gat. Si Kununi ay naghiwa sa ating gat. Ako naman is naghiwa sa ating mga shallots at yung depa. Ganyan sa hiwain guys. Anuhin mo yung kanyang ulo ba kasi malaki man. Anuhin mo siya, i-divide mo, i-slice mo muna yung ulo, saka mo hiwain, ganyan. Yung mga depa mo ng aking hiniwa guys. Pati yung mga shallots, same process pa din. At naluha-luha na ako dito dahil maanghang po ang mga spring onions mga kabisdak. Sige, lumuluha na tayo dyan pa kahit wala namang nakakaiyak, kahit wala namang nakakalungkot. Char. Para akong beautiful eyes, beautiful. Beautiful eyes, sabi. Si Tiagon Oni naman ay nagde-demo kung paano isuot ang kanyang apron or apchima. Yan po ang apron para sa paggawa talaga ng kimchi yan guys. Para hindi magtalsikan yung mga chili powder ba. Pero bukas nyo pa makikita ang guys, kahalagahan nitong ating apchima dahil hinati ko po sa dalawang parts ang ating kimchi vlog. Una ito, tapos bukas Friday night pa ang pangalawa, last part, dahil napakahaba itong vlog na ito mga kabisdak. So makikita nyo kung gaano kahalaga itong apchima, itong plastic na apron ni Tiagon Oni. Hindi talaga mamamantsahan ang iyong damit kapag gagawa na, maghalo-halo na sa sauce. Hey bra! 고마워요. 작은 거. 키스.
Popo. Kiss gumo. 괜찮아요. 모르겠어요. 안 돼. 아유, 안 돼. 이거 한 대로. 조심해, 종호, 조심. 오는 게 내가 좀 더 나을 것 같아. 그래도 좀더 나을 것 같아. Mabuti pa itong si Little Insoy, tumutulong sa paghihiwa namin, no? Pero ang dalawang lalaki, ang mga matatandang lalaki, Gumubo, si Tiyagon Gumubo at si Daddy Insoy, ay nandoon pa sila sa labas dahil hindi pa man umuwi. Alas 2 na guys, hindi pa umuwi si Hubog Boy. Parang gusto na ni Hubog Boy tumira dito sa bahay ni Biran. At last, umuwi din naman siya guys, mga 9:30 na. So dito na pumasok 9:30 na din kami kumain ng hapunan. Hinintay namin si Daddy Insoy na matapos sila ni Hubog Boy. So ito po ang aming hapunan. Ano siya, kanang na ay sashimi. Hindi ko lang guys alam ano ang pangalan sa ano ang tawag sa isda na yan. Basta sashimi, tapos yung kanyang sauce. Ang gusto ko sa kanyang sauce, yung may tatlo siya mga sauces, yung kanjang soy sauce, tapos may sweet and hot and sweet na chili sauce, tapos may parang yung soybeans, tapos may wasabi. So ganyan, masarap din naman siya guys. At si Tiyagon Onni ay nandoon sa CR. Si Kunonni, umiinom po yan si Kunonni ng suju, pero konti lang. To ako naman ang tagapagtagay ni Tiyagon Gumubo. Habang wala si Daddy Insoy, ako po ang nagtatagay kay Tiyagon Gumubo. Kami lang ang kumain dahil ayaw ni Bianan, hindi si Bianan kumakain ng mga raw na mga isda, yung mga kinilaw. Si Daddy Insoy naman ay naka-duty, kaya naka-uniform si Daddy Insoy ng fire volunteer kasi may 2 hours ng duty kaninang hapon. So nagakumpara sila sa kanilang mga braso, yung kanilang mga skin ba, kung sino ang may pinakalaylay na skin. Ito kasi si Kunonni, siya po ang pinakamatanda sa amin dito, no, dahil ano man siya, ate man siya ni Kunonni. So ano na guys, maano mo talaga, mahalata mo na talaga na naga-aging na si Kunonni. Pero si Tiyagon Onni, kahit na 60s na po yan, early 60s na po yan. Late 60s si Kunonni, early 60s naman itong si Tiyagon Onni. Pero kung mapapansin nyo, wala pa siyang wrinkles. At kung pisil-pisilin mo ang balat niya sa braso at sa kanyang leeg, sa neck part, ay ano siya guys, firm pa. Parang uminom yata sa tubig ng Fountain of Youth itong si si Tiyagon Onni. Tapos yung mga guys, wala silang gray hair. Si Tiyagon Onni walang gray hair. Pati si Tiyagon Gumubo, yung asawa ni Tiyagon Onni, wala po silang gray hair. Nakaka-amaze itong jeans nila. Kahit na nag-chemo yan si Tiyagon Onni, kasi si Tiyagon Onni guys, meron po siyang breast cancer 2 years ago. Nag-chemo po yan. Pero gumaling na siya, magaling na siya ngayon. Diba? Nagsianuhan daw, para nag-renew na yung mga cells niya after siya makarecover sa breast cancer. Stage 1 po ang kanyang breast cancer. As in, kawawang-kawawa yan si Tiyagon Onni, nangayaya, tapos kalbo kasi nga nag-chemo, tapos nanilaw-nilaw. As in, 2 years din siyang hindi pumasok sa trabaho guys. Nagpahinga siya for 2 years. At ngayon, nag-renew. Parang na siya guys, bumata siya. Believe ako dito kay Tiyagon Onni ba, malakas. So masaya pa kaming nagkukwentuhan nung time na yan. Hindi namin inaasahan na may hindi magandang pangyayari pala ang magaganap. Kasi itong si Little Insoy, habang nagkukwentuhan kami, si Little Insoy pumasok pala sa CR at nilaro niya yung doorknob. Nilock niya doon sa loob. Tapos lumabas siya at sinarado ang pinto. So ang nahitabo, ang nangyari is nalock yung
lock yung pinto guys, tapos wala kaming susi, hindi alam ni Binan kung saan niya nilagay ang susi, so hindi namin ma-open itong CR. Paano kami wiwi at pupo at sipilyo at guys, wala talaga. So kailangan naming sirain itong doorknob. Itinry muna namin na yung ID ganun ipasok, wala kaming ID guys, so naghanap kami ng anything na sharp na pwedeng ipasok na ma-slide para ma-slide yung doorknob. Hindi man siya nag-work, so nag-try din kami ng coins. Tumingin ako sa YouTube kung paano ba, yung mga tutorial ba, paano i-unlock ang mga nalock na pinto. Wala guys, hindi talaga ma-open. So si Daddy Insoy, ang ginawa ni Daddy Insoy, pumasok para siya doon sa labas ng pinto, pero lock man yung guys. Lumabas ako kung paano niya ginawang nakapasok sa loob ng CR. Lock man yung backdoor. May backdoor man ito sa CR ni Bianan, pero lock guys, wala ding susi. Doon pala siya pumasok sa may bintana. Oo, yan may bintana, maliit na bintana dumaan siya sa bubong ng boiler ni Bianan at doon siya pumasok. Ewan ko kung paano niya pinasok ang kanyang katawan ni maliit naman yung bintana. 나 좀 되는데 우리가 할 수 있는 어떻게 해요? 뭐안 되는데. 왜 이래? 리얼. 안 되는 이상은 안 돼, 이거. 된다고. 수는 된다고. 내일 저기 생일 오줌을 싸고 싶은데 어떻게? 빨리 오줌 싸. 청도 왔다고. 아니지. 됐어. 아이 됐어, 된 거야. 안 다쳤으면. 약해. Kure, where in the sink niya? 안 다쳤. So, ayan po ang hindi inaasahang kaganapan sa araw ng ating kimchi vlog mga kabisdak. So, ang importante is, nagtawanan na lang kami. Ang importante, hindi nasugatan si Daddy Insoy kahit na natanggal ang ating sink. Natanggal lang siya mga kabisdak kasi dyan po tumama ang bewang ni Daddy Insoy. Hindi ko ma-imagine kung paano siya nakapasok or ano ba ang nangyari nung nagland siya baba. Nagland sa ang parte ng basta kayo na mag-isip kung paano, kung bakit, nangyari, bakit. Basta ang sabi niya sa akin, tumama daw ang kanyang hips, ang kanyang legs pala. Tumama ang kanyang legs doon sa sink. Tapos hindi ganun ka-strong ang sink natin. Natanggal siya mga kabisdak, pero okay lang yan. Ang importante, na-unlock ang door at walang sugat si Daddy Insoy. Diba? So, back to hiwa-hiwa na tayo. This time, ang mga last nating hiwain ay ang mga daikon. Tapos na nating hiniwa ang mga spring onions at yung mga gat. So, ito na lang mga daikon radish. Tingnan nyo si Little Insoy. Pati, ginamit na niya ang kanyang, paa. Ginawa niyang tingnan nyo guys. Yung paa ang kanyang ginamit sa paghawak ng radish ba? Diba? May paa flavor ang ating kimchi. Ang ating kimchi this year, may paa flavor. Maramihan talaga itong gagawin namin na kimchi guys dahil hanggang next year man ito na supply. At hindi lang kami ang kakain. Sila Kun Onni, yung pamilya ni Kun Onni, pamilya ni Chagun Onni. Kaya marami talaga. At itong kimchi, kahit matagal yan sa ref, kahit ilang buwan yan sa ref, hindi po yan masisira. Intermission number na naman tayo. Apato. Balik tayo sa kimchi na habang tumatagal, hindi siya nahihiya, hindi siya nasisira over time. Habang tumatagal, lalo siyang sumasarap. Sana habang tumatagal, pasarap ng pasarap. Yung iba dyan, sa una lang masarap, di ba? Hugot yarn. Hugot si Bisdak in Korea. Nihugot ang Ajuma. Nga na guys. So, that's it. And that's all for today's video mga kabisdak. Thank you so much for watching. Kiss muna si Little Insoy sa kanyang lola at pati sa kanyang mga aunties dahil uuwi na kami sa bahay. I-vlog ko na lang next time kung gaano kalayo ang aming bahay from bahay ni Bianan. As in mga kabisdak, less than 100 meters. Malapit lang talaga na magkapit bahay talaga kami ni Bianan mga kabisdak. Maririnig ni Bianan ang aming mga chika from our bahay, no? And that's all for today's video mga kabisdak. Thank you so much for watching. Please like, comment, and subscribe. Abangan nyo na lang po bukas Friday ang ating part 2, ang last part ng ating kimchi vlog. Ingat lahat! See you on my next video. Thank you so much for watching.